us or ang Diyos po ay tinuruan tayo na piliin ang buhay. Sino po ang nakakatanda nun? I think noong mga nakaraang linggo yon na pinamagatan niyang choose life. Natatandaan niyo pa po ba yung mensahe noon na choose life? Nasa reflect, kung pipiliin po natin ang buhay na may Kristo, mararanasan natin ang mga pagpapala. Amen po ba? At hindi ang sumpa. Kikilos po ang Diyos sa buhay natin araw-araw. And that is providence of the Lord. Bago po tayo mag-umpisa, gusto ko pong magtanong. Kung meron po kayong 5 mansanas at merong 5 batang nanghingi sa inyo, bibigyan niyo po ba? Ang kadalasang mindset, hahatiin natin ang mansanas para mabigyan natin sila. Tama. 5 mansanas yun eh. Pag binigyan mo yun ng tig-isa, mawawalan ka. Mauubusan ka. Sabi nga ni Andoy, pag binigay niya, wawa ako. Kawawa naman nga siya, mauubusan siya. Kung kayo ay meron 5 mansanas at binigyan niyo ang 5, mawawalan kayo. Dumating na po ba kayo sa gantong time na alam niyo na sa sarili niyo ay mawawalan kayo? Alam niyo na mauubusan kayo. Pero last Sunday, sino nakakatanda ng message last Sunday? Bibigyan ko ng candy. Candy lang. Last Sunday, we hear the message, God continuing work. God continuing work. And kasama dyan, yung pag-supply ng ating pangangailangan. Amen po ba? Kasama sa ginagawa ng Diyos, sa patuloy na ginagawa ng Diyos, ay yung pag-supply ng ating pangangailangan. Mga kapatid, naranasan nyo na bang maubusan? Naranasan nyo na maubusan? O yung matakot na maubusan? Maubusan ng pera, maubusan ng lakas, maubusan ng pag-asa, or even maubusan ng pagkain. Lalo na pag nagbigay ka na, tumulong ka na, pero ikaw naman yung nangangailangan, ikaw na yung naubusan. Yung pakiramdam na, bakit nung tayo ang meron, tapos nung tumutulong tayo, tapos nung tayo ay wala, tayo yung nangangailangan, ay walang tumutulong sa atin. Ganyan po yung pakiramdam kung bakit tayo ay tikom ang kamay sa pagbibigay. Kasi natatakot tayo na tumulong o magbigay kasi baka maubusan tayo. Aminin nyo man sa hindi. Dumarating tayo sa time na ganyan. Natatakot tayong maubusan. Kaya naman this morning, bago tayo lumalim, just close your eyes. And we pray first. Father God, we praise you. We glorify your holy name. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na pagbubulay-bulayan namin. Salamat po sa narinig naming salita galing sa aklat ng Pilipos, chapter 4, verse 16 to 19. Salamat po sa sulat na ito ni Apostol Pablo na magbibigay sa amin ng encouragement na ikaw ay kahit kailan ay hindi sumuko sa amin patungkol sa pagbibigay ng aming pangangailangan. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong likuran at nawa po ang salita mo ang aming marinig ngayong umaga. I pray din sa mga kapatid namin na patungo pa lamang sa lugar na ito. Ingatan niyo po sila at proteksyonan. Ingatan ng iyong palang kamay at samahan ng iyong mga anghel. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. This morning, pag-uusapan natin the providence of the Lord na galing sa aklat ng Philippians chapter 4, verse 16 to 19. Noong nasa kulungan si Apostol Pablo, sinulatan niya ang iglesia sa Pilipos. Hindi para humingi, kundi para ito po ay magpasalamat. At sa pasasalamat niya, ituturo din niya sa atin
kung paano gumagana ang provision ng Diyos. Hindi ito magic. Hindi ito prosperity gospel. Ito ay patungkol sa siklo ng biyaya na nagsisimula at nagtatapos sa Diyos. Ganyan po ang providence ng ating Panginoon. Mula sa 4 na talatang ito, 3 katotohanan po ang gusto kong iwan sa inyo tungkol sa provision ng Diyos. Katotohanan na nasasagutin natin galing sa isang tanong. Anong tanong? What is the true providence of the Lord? And some supporting questions like example, saan ba galing ang mga pagpapalang ito? At ano ang layunin ng pagpapala na ito? Ano po ba ang tunay na provision ng Diyos? Or saan ba nanggagaling ang provision ng ating Panginoon? Handa po natin mga kapatid ang ating mga puso sa salita ng ating Panginoon at hilingin na mangusap ang banal na Espiritu sa ating buhay ngayon. Bago tayo po lumali, gusto ko pong bigyan ng tingin ang tanong na ito. What is providence? I know some of you, first time yung marinig yan. Pero yung ibang mga matagal ng mananampalataya, matagal na nang narinig yan. Providence is God's continuing action in preserving His creation and guiding it toward His intended purposes. Couple of weeks ago, nung ito po ay nagawa kong sermon, galing po sa biyaya ng ating Panginoon sa banal na Espiritu. And I never noticed na Mother's Day pala ngayon. Sabi ko, dapat pala mag-mother yung aking mensahe. Pero kung inyong titingnan, what is providence? Providence is God's continuing action in preserving His creation and guiding it toward His intended purposes. Actually, ginagawa rin natin yan. Did you notice? Ginagawa rin natin yan. Preserving His creation, preserving yung mga anak niya, and guiding it toward His intended purposes. Actually, kung bakit ko nisabing ganyan ang mga nanay, kasi ang tatay, hindi ko po pinamalit ang tatay ha, ang nanay po ng bida ngayon, tsaka na tayo bumawi, kung Father's Day. Ang nanay, etong kaibahan. Pag ang mga bata nagsumbong sa tatay, may palo pa yan. Tama? Pero ang bata, pag nagsumbong sa nanay, todo comfort yan. Talagang halos yakapin niya ng mahigpit at sabihin na ganito kasi ang gagawin mo sa susunod para hindi ka nasasaktan o hindi ka naagrabyado. Ang tatay, pag nagsumbong yan sa ang bata, pag nagsumbong sa tatay, may palo pa yan. Kasi kulit-kulit mo. No, ganyan yung mga tatay. Kahit ako po, ganun po. Kung ako po ang tatanungin, providence na binibigay ng ating Panginoon is kagaya ng providence na ibinibigay ng nanay sa kanyang anak. Providence is from the word provide. Although yung tatay ang nagpo-provide ng pangangailangan, no, pero ngayon, sa panahon kasi natin ngayon, both nagpo-provide yung nanay, nagpo-provide yung tatay. The prefix pro is from the Latin meaning forward or on behalf of, and by meaning to see. However, providence does not simply mean to see forward or to see what happens before it happens. Rather than, God's providence is the act of purposefully providing for or sustaining and governing the world. Sustaining and governing the world. Ganyan po ang ginagawa ng ating Panginoon. Providence is God continuing action. And tayo po, as a special na nilikha ng Diyos, parte po ng pangangalaga na ginagawa sa atin ng Diyos
ay ang provision niya sa atin. Hindi niya tayo hahayaang magkulang. Couple of weeks, nung ako po ay magpa-medical, sa requirements ko po, patungo sa munisipyo. And I was so shocked doon sa result ng aking unang x-ray. Meron pong nakitang suspicious TB nung ako po ay nagpa-x-ray. And sabi ko, paano nangyari yun? I know I'm physical fit. Alam ko, healthy ako eh. And doon dumating yung time na nag-worry ako patungkol sa ilang mga bagay. Kasama na po yung paano ako magpapa-x-ray ulit. Kasi merong request na kailangan ko magpa-x-ray sa ibang angulo. Pero alam niyo po mga kapatid, God will provide the finances. Gumamit siya ng mga tao na handa akong tulungan to see what happened. Kung ano talaga yung nangyayari sa loob ng aking katawan. And last week, I received the good news. I was totally negative from suspicious thinking. And that is the providence of our Lord. At habang ako po ay nagninilay-nilay sa mensahe ko this morning, sabi ko, grabe kumilos ang ating Panginoon. Hindi natin sukat akalain. At ako po, na-notice ko, si Lord kumikilos doon sa mga time na hindi mo akalain. Napansin niyo po ba yun? Yung tipong walang-wala ka na, yung tipong pasuko ka na, yung tipong hindi mo na alam kung ano yung mangyayari bukas. And sabi ko na, napa-thank you Lord na lang talaga ako habang binabasa ng doktor yung aming result na sa pangalawang x-ray. Habang binabalita niya sa akin na just continue your doing normal works, you are physically fit. Walang kahit anong bara ang iyong ugat, ang iyong x-ray, wala kaming nakikita. Your lungs totally intact. And that is good news. And because the providence of our Lord nandyan to guide us toward His intended purposes. At isa lang na napagtanto ko, meron pang plano ng Diyos sa amin. Hindi para panghinaan ako, kundi para palakasin ako. Kaya naman mga kapatid, this morning, ang pag-uusapan natin ay tututok tayo doon sa providence ng ating Panginoon, yung provision na pinagkakaloon niya sa atin. Tatlong bagay po ang pag-uusapan natin ngayon. Galing sa 4 na talata na yan. The providence of the Lord. First, the providence of our Lord flows to those who are willing to give. In verse 16. Ang provision po ng Diyos ay dumadaloy sa mga tao handang magbigay. Kaya nga po ng tanong ko kanina, paano kung ikaw ay merong 5 mansanas, tapos merong 5 batang humingi sa'yo, bibigyan mo ba sila? Providence of our Lord flows to those who are willing to give. Ano po sabi ni Apostol Pablo sa verse 16? Nung ako ay nasa Thessalonica, makailang ulit yung pinadala ninyo ako ng tulong. Pansinin niyo po, ang statement po na yan, in historical background on this Paul's letter, si Pablo po nasa kulungan. Sa Roma, nung isinusulat niya yan. Pero, binalikan niya ang nangyari dati nung nasa Thessalonica siya. Habang nagmimisyon si Apostol Pablo. Ang mga taga-Pilipos po ay paulit-ulit na nagpapadala ng suporta. Hindi lang isang beses, makalawa, or higit pa sa isa. Ibig sabihin, matagal na nila itong ginagawa kay Apostol Pablo. Matagal nang ginagawa, pero walang nakakaalam. Tahimik, walang camera, walang nakakaalam, walang posting, no? Hindi kailangan
nakasubscribe para tumulong. Sabi ng mga vlogger, nakasubscribe ka ba? May additional ka. May mga ganun eh. Nakapollow ka ba? Sila ganun. Kahit hindi ka followers, kahit hindi ka subscriber, willing silang tumulong. Alam ng mga taga-Pilipos na ang lahat ng ginagawa nila ay nakikita ng Diyos. Amen. Alam nila na lahat ng kilos nila ay nababatid ng Diyos. Ito po ang unang prinsipyo. Ang katotohanan, ang pangyayaring pagpapala natin na natatanggap dahil po tayo ay willing tayong magbigay. Willing tayong magbigay. It's better to give than to receive. Narinig niyo na ba yan? Bata pa lang ako, rinig ko na yan eh. Gasgas na. Pero dati hindi ako naniniwala yan. Kaya sabi ko, akin lang, sa akin lang. Ayaw ko magbigay kasi gusto ko sa akin lang. Pero, totoo pala yan. It's better to give than to receive. Kaya mga kapatid, kung handa po tayong tumanggap, dapat handa rin tayong magbigay. Sabihin mo sa katabi mo, dapat handa kang magbigay. Natawa ako kay Pastor kay Teacher. Sila magbibigay, sa kanila din ang balik. Diba? Kung handa tayong magbigay, tumanggap, dapat handa rin tayong magbigay. Para matanggap natin ang patuloy na provision ng Diyos. Hindi po lahat ng provision ay milagro biglaang may pera lang sa wallet. Buksan mo yung wallet mo ngayon. Tingnan mo lang. Hindi, try to open lang yung wallet nyo ngayon. Walang laman? Walang wallet. Kaya walang laman. Walang wallet, kaya walang laman. Pag nag-pray po tayo ng provision kay Lord, hindi po yan bigla-biglang may magkakalaman. Okay, sarado nyo na yung wallet yung walang laman. Tapos, try nyo buksan ulit kung may laman na. Wala pa rin. Kasi wala pa rin wallet. Ano kung ibig kong sabihin? Paano po magkalaman niya? Kailangan nyo munang magbigay. Pastor, wala nga ibibigay kasi walang laman. Ang tagal ma-open yung Gcash ni Pastor. Tinitingnan niya kung may laman. Gustong makita daw ni guys. Mga kapatid, hindi lahat po ng provision ay talagang milagrong bigla na lang may laman yung wallet mo. Minsan, ang milagro ay binigyan ka ng Diyos ng pusong makita ang pangangailangan ng iba. Yun yung masakit na katotohanan na ayaw tanggapin ng ibang tao. Ang provision ng Lord ay yung binibigyan ka ng mata para makita yung pangangailangan ng iba. At binibigyan ka niya ng kakayanan na tumugon sa pangangailangan ng iba. Grabe, no? Walang-wala ka na, tapos ang gusto pang binibigay sa iyo ni Lord, ay yung mata na makita yung pangangailangan ng iba. That is the providence of our Lord. Pero, church, mahirap ba talagang magbigay kung alam mo na mawawalan ka? Mahirap ba talaga? Pero, kung ang pag-iisip po natin ay isang tunay na Kristiyano, maniwala ka na hindi ka mawawalan o mauubusan pag nagbigay ka. Meron tayong church member, pag alam niyong may kainan, may bibigay yan ng soft drinks. Kilala ko yan. Kilala mo. Umaapaw na soft drinks, halos magka-UTI ng mga ACCS. Sinabi mo, hindi na yung bubig. Hindi, baka tubig naman ang bigay. Para for healthy living. Ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? Ang provision po ng ating Panginoon ay hindi lang nagkagaling sa wallet natin.
natitingnan natin. Ang provision ng ating Panginoon ay galing din sa puso na binibigyan niya tayo ng karapatang makita ang pangangailangan ng iba. Mga kapatid, huwag niyo nang hintayin na yumaman kayo bago kayo magbigay. Kasi baka makalimutan niyo ng magbigay pag mayaman na kayo. Kasi, pag mayaman na kayo, baka manghinayang na kayo magbigay. Ang mga taga-Pilipos mismo ay hindi rin po sila mayaman. Sabi nga sa 2 Corinto chapter 8 verse 2, sila ay nasa matinding kahirapan at lubhang karuphaan. No, yan yung pagkaka-define sa kanila. Pero, nagbibigay pa rin. Bakit? Dahil nauunawaan nila na hindi mo kailangan maging mayaman para maging daluyan ng pagpapala sa iba. Ang kailangan mo lamang ay ang gamitin ang maging kamay mo ay pwedeng maging kamay ng Diyos. At ang bulsa mo ay pwedeng maging bulsa ng Diyos. Ngayon, tanong, handa ka na bang magbigay? Mamaya na, wala pa tayong offering. Kahit yung pakiramdam mo na ikaw mismo ay mawawalan ka. Handa ka bang magbigay? Ayan ha, isa lang na nag-amen. Parang isa lang yata ang lalapit sa offering mamaya. Handa ka bang magbigay kahit tumating sa time na parang alam mo mauubusan ka? God challenge us to be the blessed before we receive the blessing. Dahil ang kanyang biyaya ay sapat na at higit pa. Gaya nga ng ginamit natin kanina. Sapat na at higit pa. Para sa ating mga pangangailangan. Alam niyo kung bakit unique ang pagpapala ng ating Panginoon? Kasi ang pagpapala ng ating Panginoon, sobra-sobra. Kung bibigyan lang natin yung time, ang sarili natin na magbigay sa iba. Okay? Pangalawa, providence of our Lord through giving is an act of worship. Tapos ang kamay na nakakaalam nito, na ang pagbibigay ng ating Panginoon ay isang uri ng pagsamba. It is not absence. Na hindi tayo, na mawawalan tayo, but an act of worship. Sabi po sa verse 17 and 18, hindi sa angad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin, higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog ng Diyos. Mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Ang pagbibigay po ay hindi magiging kawalan sa bawat isa. Ito po ay maituturing na pagsamba, pagpuri sa Kanyang dakilang pangalan, at pagkilala sa Kanyang kapangyarihan. Meaning, dapat alam natin na ang ating pagsamba ay kasama dyan ang ating pagbibigay. Ilan din sa katotohanan na every time na nakakapagbigay tayo, makikita natin na tunay natin sinasamba ang Diyos. And mga kapatid, gusto kong bigyan din. Tatlong bagay po na makikita sa ating pagbibigay as a form of worship. Kasi baka nakakalimutan natin. Baka lang,
na every time nagbibigay tayo, na ito po ay pagsamba. And after natin sambahin ang ating Panginoon, tatlong bagay po yung makikita at dapat makita sa atin. Una, pagtitiwala sa Diyos. Ang pagbibigay po, tulad ng ikapo, ay isang utos na nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Diyos bilang tagapagtustos. Sa bagay na yan, mas mapapalalim natin ang ating pagtitiwala na ibibigay sa atin ni Lord ang lahat ng ating pangangailangan. Sa bagay na yan, mas mapapalalim natin ang ating pagsamba sa Kanya. Meaning, the more na nagbibigay tayo, mas pinapakita natin na malaki ang pagtitiwala natin sa Diyos kaysa sa pangangailangan natin. Malaki ba ang pagtitiwala natin sa Diyos? Mas malaki ang pagpapala niya sa atin. Amen. Pangalawa, dapat pusang loob at mula sa puso. I know, narinig niyo yan sa talata, sa offering. Ang pagbibigay na sinasangayunan ng Diyos ay napumula sa puso at pusang loob. Hindi po napipilitan yan. Hindi dapat mabigat sa ating mga kamay. Ganyan po ang paalala sa 2 Korinto. Hindi po dadaloy ang pagpapala sa tuwing tayo ay napipilitan lang magbigay. Now, ask yourself, mga kapatid, napipilitan lang ba tayo magbigay? Dahil committed na tayo magbigay. Or, napipilitan tayong magbigay kasi takot tayong mahusay. Mga kapatid, alisin po natin yung mindset na nahihirapan o napipilitan tayong magbigay. Dapat po pusang loob at mula sa puso. Dapat talagang kung tutulong tayo sa ating kapwa, yung talagang may bukal sa ating mga puso. Hindi yung pagtulong natin ay pag-uwi, marami tayong alalahanin. Bakit ba ako tumulong? Ako tuloy ang nawala. Church, hindi po dadalo yung pagpapala sa mga ganong kaisipan. Dadalo yung pagpapala kung ang puso natin ay lubos na nagbibigay sa ating kapwa. Pangatlo at pinakahuli. Dapat po sa ating pagbibigay, pinaparangalan natin ay ang ating Diyos, hindi ang ating sarili. Ang pagbibigay ay isang paraan ng pagbibigay ng karangalan, respeto, at pagmamahal. Hindi lang sa Diyos, kundi pati po sa ating kapwa. Lalo-lalo na sa ating Diyos. Pag tayo po ay nagbibigay, dapat ang credit doon sa Diyos, hindi sa atin. Pag mayroong nagpasalamat sa iyo, huwag mong sabihin, oh naman, ang galing-galing ko, yaman-yaman ko kasi kaya kita binigyan. Sabihin po natin, it's all God's work. Kasi pag kilos po ng ating Panginoon, ang namamayag pa pag tayo po ay nagbibigay. Kapatid, kapag nagbigay ka para sa gawain ng Diyos, para sa pangangailangan ng kapatiran, hindi lang po tayo basta tumulong. Naparangalan pa natin ang ating Diyos. Mga kapatid, alam natin na ang pagbibigay ang pinaka-importante sa pagsamba. Yan po yun. Ang pagbibigay ay kasama na ugali bilang isang tunay na Kristiyano.
Kagaya po ng ginawa ng mga taga-Pilipos. Hindi sila natakot na magbigay. Kasi alam nila na bukod sa ipoprovide ng Diyos yung kanilang pangangailangan, na itataas din nila ang pangalan ng ating Panginoon. Hindi sila natatakot maubusan. Kasi alam nila, they will supply. Sabi po sa ESV version ng verse 18a, I have received full payment and more I am being supplied. Okay? Full supply. Ibig sabihin, hindi tayo mawawalan. Kaya, mga kapatid, sa susunod na magbigay tayo, huwag tayo manghinayang. Isipin natin, Lord, ito ay ang pagsamba ko ngayon. Amen? Every time na nabibigay tayo, isipin natin, tinataas natin ang kanyang pangalan. And pangatlong punto, providence of our Lord, it is anchored in His wealth, not in our circumstances. Gaya nga po ng tanong ko kanina, or nung sabi ko, huwag nyo nang antayin yumaman kayo bago kayo magbigay. Kasi baka makalimutan nyo. Providence of our Lord, anchored in His wealth. Ang provision po ng Diyos ay nakaangkla sa kanyang kayamanan. Hindi sa ating kalagayan. Okay? Ulitin ko po ang kayamanan po ng Diyos ay nakaangkla sa kayamanan niya. Hindi sa ating kalagayan. Ano po sabi sa verse 19? At pupunan ng aking Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Ito po ang pinakasikat na verse. Alam ko narinig nyo na yan sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram o kahit saan. Kahit sa mga sikat na libro, devotion book o kahit na anong Christian page, nabasa nyo na yan, narinig nyo na yan. Ito po ang pinakasikat na verse. Pero madalas, mali yung gamit nito. Ito po ay hindi blank check para sa lahat ng luho natin. Ito po ay pangako sa loob ng konteksto. Ano po yung konteksto? Mga taong nagbigay, mga taong sumuporta sa gawain ng Diyos, mga taong ginawang mabangong handog, kaya po nang binasa natin kanina. Tayo po yung konteksto ng ating Diyos at tayo mismo ang tutuunan niya ng ating pangangailangan. Kahit ano pa yung sitwasyon natin sa buhay. Pastor, pagpapalain ba ako ng Diyos kahit hindi ako nagsisimba? Now ask yourself, pagpapalain ba talaga ako ng Diyos kahit hindi ako lumalapit sa Kanya? At isa po sa na-notice ko, tayo po lahat ay pinagpapala ng Diyos. Nagkakataon lang sa ginagawa natin patungo sa Kanya. Ano pong ibig kong sabihin? Kung talagang willing kang tanggapin ang mga pagpapala ng Diyos, dapat willing ka rin na lumapit sa Kanya at palaguin ang relasyon mo sa Kanya. Yung pagpapala natin, nakahango na yan. Nandyan lang yan. Hindi nyo muna yan ibibigay sa'yo. Kasi, tuturuan ka niyan na lumapit ka sa Kanya. At yan din po yun ang pagtanto ko. Nung ako po ay nag-medical last week, sabi ko, siguro napansin ng Diyos, or napansin niya talaga na medyo lumalayo ako sa Kanya. Medyo nalilinis ako sa Kanya. Ilang araw na wala akong devotion, ilang araw na I cannot read the Bible.
Sabi niya, bibigyan kita ng alalahanin para matuto kang lumapit sa akin. Eh sabi ko na, notice ko, after ko lumapit sa kanya, God provide the blessing. Kaya naman mga kapatid, kung ang sitwasyon po natin ngayon ay talagang medyo kulang. Now ask yourself, kailan ba ako huling lumapit sa Diyos? Kailan ko ba huling tinawag yung pangalan niya? Kailan ba ako huling nagbasa ng Biblia? Kasi kung meron kang nararanasan ngayon at bigatin, baka mayroong gustong ituro ang Diyos sa iyo. Baka mayroong gustong ituro ang Diyos sa buhay natin. Eh naku po, sinampal talaga ako ng katotohanan ng mga nakarama. Sabi niya, lumapit ka na muna sa akin bago ko kapagpalain. So meaning, tayo po yung konteksto ng Diyos. Galing sa kanyang kayamanan na hindi nauubos. Naniniwala po ba kayo na hindi nauubos ang kayamanan ng Diyos? And kung pag-uusapan po natin ang bagay na hindi nauubos, dalawang katotohanan po ang titingnan natin. Dalawang katotohanan. Lahat ng inyong pangangailangan. Hindi po sinabi lahat ng ating kagustuhan. Hindi sinabing lahat ng plano mo sa 2026. Ang sabi, lahat ng iyong pangangailangan. Anong kailangan mo? This morning. Pagkain? Ito'y mag-alala. May nagluto ng paksiw mamaya. Lahat ng inyong pangangailangan. Naalala ko tuloy si Angela, baka mag-invite na naman. Lahat ng inyong pangangailangan. Ngayon, tanungin niyo ang inyong mga sarili. Ano ang kailangan mo ngayon para makasunod ka sa Kanya? Ano ba yung pangangailangan mo? At iyan ang pupunan niya. Kasi kadalasan, kailangan muna nating makita yung pag-provide niya bago tayo sumunod. Kaya sabi ng Diyos, sige, anong kailangan mo ngayon para makita kung sumusunod ka sa akin? Balikan ko yung picture ko kanina sa umpisa. Pagkain, bahay na titirhaan, pera na panggusto sa pangangailangan, ibibigay niya lahat yan. Amen? Ibibigay niya yung lahat. Pero, kailangan muna natin sumunod sa Kanya. Lahat ng pangangailangan natin dito sa ministry, ipagkakatiwala natin sa Kanya na ibibigay niya. Pero, kailangan muna natin sumunod sa Kanya. Dahil lahat ng ating pangangailangan ay provided niya. Amen po ba? Pangalawa, ayon sa Kanyang kayamanan. Dito tayo minsan nagkakamali. May dalawang paraan ng pagbibigay. Try to imagine. Mula sa kayamanan at ayon sa kayamanan. Anong pagkakaiba nun? Ulitin ko Ewan ko kung nandito sa PowerPoint. Wala. Mula sa kayamanan, kukuha ako ng 100 sa wallet ko. Wala naman ako 100 eh. At ibibigay ko sa'yo. Kunwari lang. O balikan natin yung kwento ko kanina ng 5 mansanas. Kumuha ka ng mansanas na 5 at ibigay mo sa 5 bata. Eh, meron ka lang 5 mansanas. Ibig sabihin, binigay mo na, nawalan ka. Nabawasan ka. Yan po yung tinatawag na wala sa kayamanan. Yung tinatawag nilang ayon sa kayamanan, ganito. Kunwari, bilyonaryo ka. Kunwari lang. Kahit kunwari lang. O kaya, bilyonaryo tayo.
At bibigay ako ayon sa yaman ko. Ayon sa yaman. Anong ibibigay mo? Kunwari, milyonaryo ka. Magbibigay ka ayon sa kayamanan mo. Anong ibibigay mo? Bahay, kotse, lupa. Kasi nga, alam mo, milyonaryo ka. Do you get my point? Una, mula sa kayamanan. Sunod, ayon sa kayamanan. Ang sukatan po ng laki ng pagpapala ng Diyos ay ayon sa kanyang kayamanan. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng mula sa kayamanan. Nagbibigay siya ayon sa kanyang kayamanan. Sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, ang sukatan ng pagbibigay niya ay kung gaano siya kayaman sa langit. Amen? Kung gaano siya kayaman sa langit. So meaning, pagpalagay natin milyonaryo ang ating Diyos, anong ibibigay niya? Bahay, kotse, pera, bahay at lupa, etc. Lahat ng gusto nating bilhin, ibibigay niya. Kaya niyang i-provide. Kasi nga, nagbibigay siya ayon sa kanyang kayamanan. Pag sinabing ayon sa kanyang kayamanan, infinite, unlimited, hindi na uubusan. Magbigay man siya ng magbigay sa atin, hindi yun mauubusan. Kaya nga anong tawag ni Apostol Pablo, aking Diyos, personal. Proven tested niya yun. Bakit? Nung nasa kulungan siya, pinoprovide ng Diyos yung pangangailangan niya. Mga kapatid, lagi po natin isipin, ang biyaya po ng ating Panginoon ay sukdulan. Huwag natin kakalimutan ang biyaya na yan ay ayon sa kanyang kayamanan at patungo sa lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba? So meaning, alam natin na pag nagbigay ang ating Panginoon ay nakaangkla sa kanyang kayamanan at hindi mula sa kanyang kayamanan. Okay? Ayon sa kanyang kayamanan. In our conclusion, tingnan po natin. Mula po sa mga taga-Pilipos, sila po ay nagbigay. Si Pablo ang nabusog, and ang Diyos pupunan ang Pilipos. Ganito po gumagana ang ekonomiya ng langit. Hindi po ito mag-ipon ka para sa sarili mo. Ito ay magpadaloy ka ng pagpapala dahil ang source mo hindi nauubusan. Amen? Magpadaloy ka ng pagpapala sa ating kapwa or sa inyong kapwa dahil ang pinaka-source natin hindi nauubusan. Minsan, grabe ang Biblia. Habang nagninilay-nilay ako sa Pilipos, sabi ko, grabe naman Lord, wala na ako, magbibigay pa ako. Yan ang gustong ituro sa atin ng ating Panginoon. Para makatanggap tayo ng pagpapala, kailangan natin maging taluyan ng pagpapala. Take note of that, mga kapatid. Para makareceive tayo ng pagpapala, kailangan natin maging taluyan ng pagpapala. Kaya naman, mga kapatid, tatlong tanong po bago ako magtapos. Nasaan ka ba ngayon? Ikaw ba si Apostol Pablo ngayon? Nangangailangan? Kapatid, may mga taga-Pilipos na inutusan ng Diyos para sa iyo. Humingi ka. Pwede bang pahingi na lang? Humingi ka. Magpakumbaba ka. At maging taluyan ng pagpapala. Pagkatapos natin matanggap ang pagpapala, maging taluyan din tayo ng pagpapala sa iba.
Pangalawa, tinatawag ka bang maging Pilipos? Pastor, wala na nga ako tinatawag pa ako maging mga taga-Pilipos. Ganyan po ang gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Kung meron kang nakikitang nangangailangan, kaya mo ba itong tugunan? Huwag mong pigilan ang pagdaloy ng pagpapala sa iyong kapwa. Baka ikaw ang sagot sa panalangin ng iba. Tandaan, ang binigay mo, naging pagsamba. At ang pagsamba natin, kahit kailan, ay hindi lugi. Pangatlong tanong, naniniwala ka ba sa aking Diyos? Amen po ba? Naniniwala ka po ba sa Diyos natin? Hindi ang Diyos lang, kundi aking Diyos. Kilala mo ba siya? Ngayon, sa ganyang kalalim. Dahil kung kilala mo po siya, mapapanatag tayo na anuman ang hihilingin natin ay ibibigay niya. Kaya niyang puno. Anuman ang pangangailangan natin, panghawakan natin ang ating pangako ng ating Panginoon. Ano sabi? Ano yung pangako ng Diyos? Sa verse 19, ano yung pangako niya? At pupunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Jesucristo. Hindi baka. Hindi niya sinabing baka. Hindi rin sana. Kundi guaranteed na pupunan ng ating Panginoon ang ating pangangailangan. Dahil hindi siya nauubusan. Mga kapatid, the providence of our Lord ay patuloy nating mararamdaman kung tayo ay patuloy na magbibigay sa lahat ng nangangailangan. At dahil sa providence na ito, magagawa natin siyang sambahin kasi ang pagbibigay ay pagsamba at maniniwala tayo na hindi tayo mawawalan. At ang pinakauli, ang providence ng Diyos ay nakaangkla sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos. Ito our action point. Actions to put into practice. Always finding God's providence through our giving. The providence of our Lord that does not run out. Hindi kailanman nauubos. Mga kapatid, kung tigaw ang ating kamay ngayon, try to remember kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. Pangalawa, remember the providence of our Lord in any circumstances. Church, God challenged us. Remember the providence of our Lord. Kasi baka yan lang ang kulang, kaya hindi tayo nagbibigay. Baka yan lang din ang kulang, kaya hindi tayo pinagpapala. Okay? Mga kapatid, nawa ang mensahe po sa atin ngayong umaga ay magbigay ng paalala na ang pagpapala na natatanggap natin ay galing sa kanyang kayamanan patungo sa mga taong nangangailangan. Amen po ba? May the Lord bless us in each one of us. And this is the word of our Lord. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Amen. God bless.